Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, naging ng Diyos, maraming salamat sa lakilang magkataong lubos sa amin sa gabi ito, na binigyan mo kami ng magkataon upang mapurihan, pasalamatan ka namin. Masamba namin, dakilang banal nga pangalan, Lord. Thank you so much for the great privilege of giving to us tonight, that you're being here safe in your sanctuary, to the first leading free of the beloved noble pastor, who in the prophet of God bless, and who in the most servant, to live in love and message with thy brethren, and by setting us out hindrances and be mandaws in their midst right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sino pong pinagpala ng Diyos? Lahat tayo po ay pinagpapala. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dearest new Savior, and give the full honor and respect to our dearly beloved evangelist, Will the Son of Midan, and time prophet of our loving God, and who shall remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and all blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig. Amen? Praise the Lord! At of course, sa ating mga bisita, itong beloved sisters and brothers, our co-workers from Baguio City. Amen? Nakapiling po natin sila, no? Salamat sa Panginoon na nabisita tayo dito sa dako ng CDO. Amen. At natutuwa naman sila, nagkakapiling natin sila, mga minamahal. So, natutuwa ba kayo? Marami naman salamat. Lahat tayo ay dapat matutuwa dahil mga anak tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nila magtagal sa gabi ito, ang ating pag-aralan ay the importance of testimony. Ang kahalagahan ng mga pag-testimony, pag-testify. The importance of testimony. Bakit dinalagay ko ito, mga minamahal? Kaya gagabi, general fasting man kami, so nag-message ang main church na atong beloved Tit, Analisa Almeida Smith, ay magkaroon kami ng meeting through Zoom sa lahat ng mga nangunguna, mga preachers throughout the world. Lahat kami doon, taga Mindanao, Visayas, Canada, North America, Middle East, South Asian countries, samos napakarami namin naka-bio Zoom tayo, mga minamahal. So, napagagandang pinagmitingan natin dahil sabi ni beloved Tit, Kuya, natutuwa ako, nakikita po kayo. Parang napakalapit lang natin. Lahat ng mga preachers, mga nanguna, mga artists, mga mature sa ibang mga different station throughout the world, nagkaisa po dahil ang ating project kasi ang church. This coming 50th church anniversary, may project po ang church through beloved Tit, Analisa Almeida Smith, na magkaroon tayo ng yung testimony. Lahat ng mga station sa buong Pilipinas, Mindanao, Cagayan de Oro, Davao, sa ibang lugar, Surigao, ay Cebu, sakop nila, ay magkaroon tayo ng book na gagawa tayo ng sariling book natin na compile na mayroon tayong mga testimonies. Sa bawat station dapat matapos na to before June para mapresenta natin sa Manila. Magagawa tayo ng book. Yung mga, wag lang yung hardbound daw, medyo softbound lang, na parang sumbok. Sa bawat station, dapat lugar, mayroon almost 50 brethren na magbigay ng mga testimony. Kaya may assign kami dito na magagawa niyan, tulong-tulungan natin, kasi sa madaling panahon, mapresent natin. Yung mga major testimony. Kasi may mga makurat ka mo, may magduol mga funnel natin, mga coordinators, mga choir workers na interviewin kayo, kwaon yung mga testimony, ano, sa nga tuwing kayo na sa save,
Ano ang yung mga testimony niyo with picture, mga evidence, to prove nga ang Diyos natin naghimala sa ating buhay nga we have a major testimony to prove. Kaya lang po ang ating within 50-year church anniversary, yun lang po ang ating maiwan sa mga next generation na magkaroon ng legacy ang church for the next generation nga alam mo minsan napaka-importante yung testimony. Kasi minsan makaramdam tayo ng mga, sabi nga ng ating beloved sister kanina worker sa Baguio, nagkaroon siya ng depression. Alam mo yung mga testimony natin, kung may mga book tayo ng testimonies, nakakuan yan, nakaka-revive in times of anxiety, depression, trials, problem. Pag nabasa mo yan, malaala mo yung mga binaril, hindi natablan. Kaya nasabi ko kay Beloved BT, do you remember 2011? Ang supposed to be, magkaroon tayo ng church anniversary dito sa Cagayan. Kayo dapat ang pupunta. Hindi po natuloy dahil nagkaroon ng super Typhoon Sindong, the killer typhoon, almost 3,000 people namatay. Pero kita din nag-overnight, binakura ng Diyos ang loob ng Pastor House. Natapos yung overnight prayer natin, nakauwi tayo sa pag-uwi ng mga kapatiran. Doon pala tumawag, Kuya, hindi namin makapasok sa daan. Bakit? Yung tubig, lampas na ng aming mga bahay, almost 15 feet, 12 feet ang tubig. Kahit yung mga biik nila, mga baktin ng baboy doon na sa taas ng mga bubong, grabe ang himala. Ating kapatiran dito, sinir ko sa Zoom. Sabi Labit, Kuya, God is good. Gabi. May pamilya na halos naanod na sila, lumubog na sila, pero may small nga butas na lumilawanag yung sinundan nila. Pag ano nila, naghawak sila ng sanga ng kahoy. Na-save sila hanggang ngayon. Sabi nga nila dito, testimony, because of trials sa financial, gusto nila nga doon lang sila sabi ng mga bahay na magsamba. So inikot nila lahat ng mga born again, mga simbahan, dahil sa kahirapan ng pamasahe, dahil ang misterya, simpleng bodybuilder lang, hindi naman palagi bodybuilding ng mga sasakyan, dahil kontrata. Pero sabi na, inikot na nila lahat, mga sambahan. Wala daw silang kapayapaan, nagbalik yung mga sakit nila. Kaya pinilit nilang bumalik dito. Ang unang balik na dito, umiyak, Kuya. Naalala mo pa kami. Kami po na sa Sindong. Inikot na namin, Kuya, ang lahat ng mga bunagin sa buong Cagayan de Oro City. Iba talaga ang taga-Jesus. Yung wala doon, nandito sa atin. Ano wala doon? Walang presensya. Walang banal spirito kumikilos. Walang comfort, walang satisfaction. Walang healing. Wala. There's something, kuno marang may hinahanap sila sa puso na kulang. Pagbalik nila dito, unang dalo pa lang Sunday, napuno ang puso na yung hinahanap nilang emptiness, pinuno ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit dito kumikilos yung banal nga Espiritu? Amen? Kaya nabanggit ko rin nga sa atong beloved Brother Ben Gargar, sabi ko, mayroon dito na dati, isa siyang sinutusan kay Sparrow Unit ng NPA, barilin ang malapastor. Kaya galit na galit sila, anong taon yon? Nga sabi ng Panginoon, beware communism, satanism, galit na galit ang mga komunista yon. Isa si Brother Ben na pumunta ng Lunita, barilin ng malapastor, pero magtataka siya, hindi pumuputok ang baler niya. Hanggang nagbabautismo na lang sa Boulevard, tinapon yung arma siya. Di ba, Brother Ben? Yun pong totohanan. Dito na same. Kaya sabi, i-relay nyo yung mga testimony, mga major testimonies yan. Isulat, pangalan with picture, gawin natin book. Yun po, sabi ni Beloved, Kuya, napaka-importante, alalahanin palagi natin yung ating mga patotoo. Kuminsan sa katagalan natin naglingkod sa Diyos para bang nakalimutan na natin. Maalaala na before ng sense na tanggap natin, Panginoon. Sa kabaguhan natin, grabe. Puro tayo lipos ng problema. Grabing karamdaman, walang pag-asa. Ngunit in we sense we meet the Lord. That day, Mamil, grabe ang testimony natin. Umiyak tayo sa kagalakan, kahirapan, tinugon ng Diyos ang ating mga kahilingan. So, hallelujah, may purpose sa ating buhay. Kaya minsan sa katagal nating paglilingkod, imbis ma-lift up tayo, imbis ma-revive tayo,
We have to look at balikan natin yung ating mga testimony noon, lalo tayo nanghihina. Bakit nanghihina tayo? Hindi kasi natin tinitingnan balik yung dating testimony natin nung una ay hindi pa natin nakilala ang Diyos. Kaya para ma-revive daw tayo, alalahanin natin. Titingnan natin balik noon, anong taon ka nakakilala sa Diyos at anong taon ka rin nakahiga sa banig ng karamdaman, plipos ng problema, ang ating mama, ng papa, lahat problematic dahil wala tayong makain. Ngunit isang araw na rin tayong ebanghelyo ng kaligtasan, pinangaral ng ating beloved na pastor, may kapangyarihan. May mga testimony na may kapangyarihan. Nakumbinsi tayo, lumapit tayo sa Diyos, pinagpala tayo, nahango tayo sa kahirapan ng buhay. Pinagaling ating karamdaman, binago. Ngayon, malayo na narating natin. Nakatapos tayo ng pag-aaral, naging professional na tayo, naging nagtrabaho na tayo, pinagpapala na tayo. Minsan sa sobrang pagpapala na naabot natin ang ating desire sa buhay, nakalimutan na natin alalahanin ang the goodness and the miracles of God, the testimony happy in our life. Imbis tayo magpatuloy, maglingkod na mainitin, dahan-dahan tayo bumabagsak. Bakit? Nakalimutan nyo na natin ang ating mga patotoo. That's why napaka-importante makinig ng patotoo. Kasi sa gawain, hindi mawala yung patotoo. Mayroong testimony. Bakit? Para ma-look back natin, maalaala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag kayo mahiya, huwag kayong magsawa sa pagbalik-balik ng patotoo mo na kailangan. We have to look back always. Remember always the testimony in our life. Yan po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Nga noon, walang-wala tayo, zero. Ngayon, sobra-sobra nagbibilang tayo ng grasya at mga biyaya at pagpapala. Isa po yan. We must look back our testimony. The importance of testimony. 1 John chapter 5, verse 10, kindly pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, ang talata ay 10. Ang nanampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. May patotoo sa Kanya. Ang hindi nanampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Amen. Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ang lahat na naniwala na nampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong patotoo sa Kanya. Amen ba? Ang hindi na nampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo. Kaya pag iniglik mo, hindi mo pinawalaan ang patotoo, mga minamahal, ay sabi ng Diyos, parang hindi mo binigyan pansin ang Diyos sa buhay mo. Oh? Sapagkat ang hindi sumampalataya sa patotoo na binigay ng Diyos, dahil ang nagbigay ng patotoo sa atin, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Dahil kumilos siya sa ating patungkol sa Kanyang anak. Kaya kung naniwala ka sa Diyos, mayroon kang patotoo. Mayroon kang testimony. Amen? Dahil ating testimony, ang Diyos mismo nagbigay. Amen ba? Dahil nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siyang talentang pagligtas, naghibala ang Diyos sa buhay natin. That's why ang Panginoon nagbigay ng ating mga patotoo na dapat hindi mo ikahiya at hindi mo dapat kalimutan at palagi mo alalahanin. Kaya nagbigay ng patotoo natin sa ating buhay, walang iba ang Diyos dahil siya ay buhay ng Diyos, kumilos sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So yan po ang ibig sabihin. Pag hindi mo tinatanggap ang patotoo, may kasama kong preacher noon, hindi ko nabanggitin ng pangalan, yung mismo nagsabi sa akin si beloved minister, Kuya Julius Gira. Kasi after ng sindong noon, pinapunta tayo na Manila, that is February anniversary, ako ang pinapreach ng mga beloved children, Kuya, ipatotoo mo yung nangyari sa sindong.
So lahat ng mga himala dito nangyari sa mga kapatiran, pinatutuo ko doon isa-isa. Yung isang preacher, nakaluhod, narinig din isang preacher din. Ha? Wala, hindi totoo yung mga sinasabi ni Buddy Andy. Kasi nungalingan niya. Hindi naman totoo yun. Hindi niya pinaniwalaan. Paano yung sa reklamo? Wala yan. Sa kanya, gawa-gawa lang ni Brandy yan. Gawa-gawa lang yan. Imagine, saan galing yung patotoo? Hindi sa akin. Hindi sa atin. Yung patotoo natin na sinasabi, galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Halos almost 3,000 people namatay sa Sindong. Umamoy ang buong syudad after 2 days, 3 days. Grabe, sa patay. Halo ng hayop at mga tao. Imagine, yung unahan natin na bahay dyan, yung may-ari ng Star J, yung electronics, nagbibinta ng amplifier, mga gitara. Bumili kami doon. Siya mismo nagsalita eh. Yung gitara niya, ang electric guitar, 5,000 pesos ang presyo. Ngun bumili kami, siya nagsabi, Pastor, alam mo naman sa libutan, pastor lang alala nila eh. Grabing himala ng Diyos sa inyo doon, no? Bakit alam nyo ba? Oo, alam namin. Walang tubig pumasok, nagulat kami sa mga umaga, nagagulo ang buong Cagayan de Oro, kayo ng samba hanggang magdamag. So, gabi miracle, walang tubig pumasok. Binakuran ng Diyos ang paligid ng chapel. Hindi yan ating patotoo, galing sa Panginoon na patotoo. Hindi sa naniwala. Anong nangyari? After a month, ngayon, wala na siya sa Jesus Crusade. Nagsarili, tumayo ng sarilang Jesus Crusade Independent Church. Sino mo? Bakit? Pag hindi mo daw paniwalaan ang anak ng Diyos na siya mismo at ang niyang patutuo. Dahil naniwala ka sa Diyos, may patutuo ka. Pag hindi ka maniniwala sa Diyos manampalataya, ikaw po'y sinungaling. God made him a liar. Sinungaling ang Diyos. Because he believed it not the record that God gave His Son. Pag hindi ka naniwala sa patutuo ng Diyos, ikaw po'y ginagawa mong Diyos sinungaling. Amen? Amen? Dahil siya ang nagbibigay ng record na galing sa Diyos binigay sa kanyang anak. Kaya ang bawat patutuo dito, pakinggan mo at paniwalaan dahil galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala siya. Ngayon wala na. Tumayo ng sariling simbahan, dinala pa ang GMCIM Independent Church. Siya na doon ang ginigrit, mahal na Pastor so-and-so. Pinantayan pa nga ating mahal na pastor. Nga noon, na-save siya, walang alam yon. Kontraktor, trabahante lang sa construction, halos grade 5, grade 6 lang alam. Nung dito na siya, sabi ng mahal na Pastor Bito, nang pinagpala, nakatravel sa abroad, pinagpala siya, pinagtiwalaan, bagamat walang karunungan. Dahil sa grasya ng Diyos himala. Ngayon, nag-rebuild eh. Yan ang bantayan natin. Pag hindi mo paniwalaan yung mga patuto dito, mga salita ng Diyos sa pulpito, ginagawa mo ang Diyos sinungaling. Kaya ang Diyos nagbibigay ng record sa lahat na naniwala sa Kanya. Kaya sabi ni Beloved, Kuya, importante itong testimony, book of testimony. It brings legacy sa mga sumusunod na henerasyon sa ating church because we are now in the 50th. Grabe na. Wala tayong maiwan sa sumusunod. Dahil sabi nga ni Brother Ido Cortez, alam ko, time will come. Yung social media, mawala ito. Yung mga Zoom, mawala ito. Lahat, mga Facebook, mawala ito. Ngayon lang to. Dahil pinopromote pa nila paano ang tao maabot ng social media. Time will come, mawala ito. Kaya hindi na tayo mag-usap-usap katulad dito. Nga sa Amerika ka, sa Pilipinas, sa Canada, mag-usap-usap, harap-harapan tayo. Time will come, wala na po tayo mapag-usapan ito. Ngunit yung libro ng patuto na maiwan natin, ito na lang ang ating makikita, alaala natin. Mga kapatiran, gawain sa Mindanao, sa Cagayan, sa Arabia, kapatiran, grabe himala. Nalunod sa tubig, sinduliligtas ng ating Panginoon.
Binaril malapaso din natablan. Grabe makansulukin niya diabetes, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ito na lang yung maalala, katulad man ng Biblia. Wala na ang Panginoon, wala na mga apostoles, wala na yung mga propeta, ngunit na natili ang salita niya, mga patutuo sa Biblia. Ito po'y pinawalaan natin hanggang ngayon. Buhay na buhay pa ang salita ng Diyos sa Biblia. Nating pinaniwalaan na lang Diyos nagbigay ng record at patutuo sa bawat mga tao sa buong daigdig. Ngang salita niya at kapangyarihan hanggang ngayon, hindi mawala magpakailan paman. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. His love and power will remain forever. Hanggang matapos ang buong daigdig, the book of the law will remain, at it should be published throughout the world. And this is the witness. The witness. Ang salita ng Diyos, the Word of God, is the witness. Matthew chapter 24, verse 14. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 40. 14. At ipangangaral ang Ebanghilyong ito na kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin, Diyos. Manatili ang Ebanghelyo, the book of testimony, the Word of God, the testimony of the brethren in the church. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Witness, patutuo sa lahat ng mga bansa. And then shall the end come. Saka palang matapos mawakas ang sanglibutang ito, kung ang Ebanghilyong may pangaral na sa buong daigdig at magpatutuo, maging saksi ang salita ng Diyos sa mga himala, pinakita niya sa buong daigdig to all nation. And then shall the end come. Hindi pa nakalat, hindi pa nasabi sa buong daigdig ang Ebanghelyo ng kaharian na mayroong kapangyarihan patutuo. Hindi pa po ito mawakas ang sanlibutan. Tayo ang inasahan ng Diyos. Tayo nga Kristiyanong pinagpala ng Panginoon, binigyan tayo ng tunay ng witness, patutuo ng Diyos. Ito po ang panatili. Ito po ipakalat natin. Ito po gawin natin patutuo, witness to all nations, lahat ka Kristiyano. Hindi lang manatili kayo sa inyong bahay, tahanan, sa mga negosyo, sa mga trabaho, habang umaalis kayo, gawin nyo to. Witness, we are the witness of the Word of God, the kingdom, throughout the nations. Ipatutuo nyo, itestimonyo nyo ang binigyan ng Diyos sa inyo nga himala. Para sabi nga ni Balhapitit, alam mo kuya, sa Pilipinas lang, sa atin lang ang may mga patutuo. Sa Amerika, mga churches doon, walang patutuo. Walang himala. Dahil magpuri sila, 3 kanta lang. Dito sa atin, pag pumupunta yung mga Amerikano, mga preacher, ang lalaki ng simbahan, magugulat sila. Paano tayo magpuri, maglukso, magtalunan, magbabling, sigawan, palakpakan. Natatawa ko noong doon kami sa Manila. May Amerikano malaki, tabi kami. Ang laki, malaki na ako, malaki pa sa akin. Sabi niya magbabling, oh. Siyempre, matabay. Inapitan ko. Sabi niya, I cannot. You're bumbling. Sabi niya, you are so blessed in this ministry. Brother, keep yourself remain here. Your pastor is really a man of God, a prophet of God. And this church is really the church of the living God. Wala ni sa Amerika, sabi niya. Kaya pupunta kami, we spend much money. Pupunta kami, nagbisita kami sa yung church dahil gusto naming ma-revive. Iiyak kami sa katuwang kagalakan.
Hallelujah! Sa pagpupuri sa Panginoon. Dito siya, grabe, hindi kayo nagsasawa sa pagpupuri. Pagdating namin, joyful, nagpupuri, nakisulim, nagpupuri na kayo. Testimony, nagpupuri na kayo. Awit ang different choirs. Gabi, hindi maputol-putol ang pagpupuri niyo. Naabot yung puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya napaka-importante yung patutuo ng church natin. Sabi nga iba mga princess doon, at titit, pwede ba natin yung book niyan ilagay natin sa PCBS? So, yung PCBS ba, nagbibigyan ng Bible, ng mga Bible basahin, pwede natin ilagay doon. Kaya ayusin natin pag-bind para it brings legacy. Makita nila may mga patutuo witness of the church. Ano yon? Jesus Makusaid. Kasi kasagaran, mga libro yan, istorya lang. Outline, guideline, istorya lang. Kasi magagaling sa Bible school yan. Pero wala sila makikita na iba na nalubog sa tubig, liligtas ng Diyos. Wala yan sa kanila. Binaril ang paso lang, wala yan sa kanila, hindi natablan. Sa atin lang po yan. Nabanggaan ng sasakyan, ang sasakyan yupi, ang katawan ng kapatiran, walang galos. Kaya natin sister kanina, tulog siya nabangga na pala, pulo siyang galos. Dinaganan pa siya ng speaker. Grabe ang Panginoon. Buhay ang Diyos natin sa misteryo ito. Kaya wala panahon namang lamig ka. Kung pagpuno ka sa testimony sa puso mo, wala kang panahon. Kasi ang pinitingnan mo lang patutuoy, nalala mo yung Word of God. Wala kang panahon na maghasik ng rumors at gossip. Kasi ang puso mo puno ng testimony. Kasi pag wala kang ang ginagawa, wala kang malala na kapangyarihan Diyos, naging lonely ka, naging sadly ka, parang marami pasok sa isipan mo. Kaya magawa mo, mag-chat-chat, chat. Naghagis ka ng rumors at gossip. Makasira na yung kapwa Kristyano. Dapat ang isinbo doon, yung testimony. I-forward mo doon yung testimony. Hindi yung istoryahan mo yung kapwa mo na walang kabuluhan. Amen? Walang makadasig yan. Puro manghina. Imbis revival, it turn to loneliness and sadness. Mag-create ng division, mag-create ng hindi magandang relasyon. You know rumors? Yung rumors, mahilig kang magsalita, magdala ng salita, spreading the word personally, siyong kapang wala naman sapat nga katibayan. That is rumors. Gawa-gawa lang istorya. Napakinggan, nasabak, iba to. Yan ang tuwag na rumors. Walang sapat na ebidensya, napakinggan, tinanggap, binato doon, walang sapat na ebidensya. Katibayan. Rumors yan. Makasira. Amen? Yung gossip, gumagawa ka ng istorya para paniwalaan ka at para mawon mo yung simpatiya nila. Yun ang gossip. Para mapabilib mo sila, gagawa ka ng istorya, siraan mo yung kapwa mo sa kanila, na wala namang totoo. You're spreading gossip. Nagagawa ka. Uy, Brad, si Barry Anthony, nakita ko rin na gano'n nag-inom ng kulapo. Ano? Ikaw naman, ay, ganun ba? Hindi na ako magsimba, matisod ako, sige, basa-basa Biblia diyan. So, ang ginawa mong istorya, gossip, wala makadasig siyong kapwa. Mabackslide tuloy, mabackslide. Dapat sinabi mo ron, ay, Rito lang si Anthony, nag-share doon, no? Maraming tumanggap. Yun, madasig siya. Nag-witness siya, nagpatotoo. Yan dapat ang sabihin mo. To lift up your brother. To lift up your sister. Yan sabi dito, what is the importance of testimony in the Bible? Faith is a testimony. Ang panampalataya ay patotoo po yun. Testimony is a faith. Patotoo ay panampalataya. A strong testimony, yung malakas na grabing patotoo, allows us to help, no? Allow us to help others in their search for truth. Our testimony is a gift from God. It should be shared. Ang patotoo mo
allows us to help. Allows us to help others. Tignan mo? Kaya ang ingatan mo yung patutuo mo. Dapat yung sinasabi mo ay totoo. So that your testimony, strong testimony, allows us to help others, makatulong sa iba. In search for truth, sa naghahanap sa liksik ng katotohanan. Because our testimony is a gift from God. Ang ating patutuo, regalo, gasa, galing sa Diyos yan, binigyan niyo sa atin. And it should be shared, nga dapat ito i-share mo sa mga tao. Allow us to help others, not to distort the heart of others, to make them stumble sa iyo. Nga sila mo backslide. Dapat it helps people to search for truth, because a testimony is a gift from God. It should be shared honestly and sincerely, without gossip, without rumors. That is the importance. That is the importance of testimony. It should be shared. Yan ang shared mo. May shared mo. May kapatiran sa ibang bansa. Sister siya. Nagpa-counsel sa akin nung gagabi. Ang haba-haba ng mga istorya. Wala akong comments. Lahat ng chat pinakinggan ko lang. Binasa ko lahat. Until sa dulo. Na ganito daw. Grabing problema. Kuya, ikaw lang po ang aking siniran ng aking problema. Because we trust you. Being an elder in the church. Grabe. Problema siya, husband niya, pamilya niya, nagagulo-gulo ang buhay niya. Grabe, hindi niya maintindihan. Alam, nag-attempt na siya magpakamatay, mag-suicide. Pero hindi natuloy, nagpapaalala sa kanya. Hanggang pumunta ng Saudi, bumalik siya, ganun pa rin. Grabe ang mister niya, hindi niya na makaya. Hanggang napakumbaba siya. Lahat ginawa, bumunta ng ibang lugar sa Hong Kong. Hanggang bumalik siya. Ang ginawa niya, wala na sa communication. Kitang-kita niya, ginawa ng mister niya sa may ibang babae. Pinabayaan niya, 3 anak nila. Kuya, ano pang dapat gawin? Ang ginawa niya ngayon, lahat ng mga patutuon ng kapatiran sa Facebook, sinishare niya, ginirail niya. Lahat ng mga preaching, sinishare, ginirail niya. Pinupost niya. Hanggang one day, nakita ng kanyang mister. Nagla-like ng mister niya. Minisis niya. Kamusta, sweetheart? Nabasa ng mister niya po, walang respond ng mister niya. Patala-tala kumbaga sa Bisaya. Parang pass-it lang. Kuya, sabi niya, wag mag-alala sa akin. Bahala ng Diyos. Basta ang ginagawa ko, ginashare ko ang kabutihan ng Diyos. Ginashare ko ang patutuo sa mga kapatiran sa mga tao. Yun na lang, the only way nga ako makapagsilbing with regards to my problems. Bahala ng Diyos. The importante ang to share the testimony. That is the importance. The testimony that allows us to help others in their search for truth. Because the testimony is a gift from God, it should be shared. Sabi ko, sister, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Yan ang pinaka-the best ginagawa niyo. By means of testimony, sharing the gospel, nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Pabayaan mo ng problema mo. Huwag mo isipin ng problema mo. Basta, magpagamit ka dyan, maging choir member ka, kung gusto mo dos pa sabihin mo yung una dyan. Huwag mo na isipin, bahala na. Tulungan mo na yung mga anak mo doon. Yun. Alisin mo yung hatred sa puso mo, sa bilabisban mo. Pag-ibig, mahalin mo siya, patawarin mo siya, lahat gawin mo na. May Diyos tayong buhay nakikita sa ating ginagawa. Kuya, maraming salamat. God bless you so much po. Gawin ko po yun. Ngayon, sabi niya, kuya, salamat. Nakatulog ako na mahimbing, naging payapa ako. Kaya sabi ni Bilabinte, kuya, pag may problema ka, marami kang iniisip, magulo isipan mo, parang nagkaroon ka ng inis, sakit kapwa, galit, lahat, trials ka sa financial, lahat, everything, magulo. Ang gawin mo lang, puri lang ka puri. Puri nga puri, palakpak, awit, sigaw, bala na.
Kaya bang nagpupuri ka sa kabila ng gabi mong iniisip problema, pinupuri mo ang Diyos sa totoang Panginoon. Habang natutuwa siya, nagagalak ang Panginoon. Kaya may sabi ng Panginoon, yung anak ko gabi problema. Pero hindi siya uminto sa pagpupuri sa akin. Maawa ang Diyos, ipanala niya ang presensya mo. Puspusin ka ng ating Panginoon, i-comfort ka ng Panginoon. Tanggalin niya mga problema, kabigatan sa buhay mo. Lutasin niya ang problema mo. Kaya wala ka ibang puntahan. In times of crisis, in times of hardship, in times of trials, lahat, doon ka pa rin. Come to our dear Jesus. Lumapit ka sa Diyos. Patuloy, continue serving the Lord. And you have to share your testimony to people. Don't mind your problem. Babayaan mo yan. Bahala ng Diyos sa iyong problema. He knows what best things for us. Alam ng Diyos anong the best para sa ating buhay. Huwag ka lang lumayo sa iyang presensya. Umiyak ka, magpakaawa ka. Parang ang siraulo ng pupuri, mapalagpag. Maawa ang Diyos sa iyo. You cry aloud, you see out, you sing aloud, clap aloud to the Lord. With regards of your so much problems. Don't mind your problems. Ibig sabihin, mayroon kang panampalataya because testimony is a faith. Faith is testimony. Bayaan mo na. Ang Panginoon, malaking Diyos, malaking mata. Malaking tainga, nakikita niya ang ating ginagawa. Naririnig niya ating ginagawa. Malaking puso ng Diyos sa atin. Huwag kang magsisi ng ibang tao. Huwag ka nang mag-blame ng ibang tao sa buhay mo. Huwag mo. Isandig sa tao ang problema mo. Isandig mo sa Diyos. Yan po ang kailangan natin, maminama. Noon, share ko lang sa inyo, lastly. Bago pa kami ng beloved wife ko, kasi nag-asawa kami, walang komunikasyon, walang letter, walang komunikasyon, walang telepon, wala. Hanggang doon lang kami nagkita, nung nagpaalam na kami, punta ko Surigao, gano'n lang. Nag-asawa kami ni sweetheart ko, dito kasal sa Manila, hanggang basbasan kami. Dito kami kita, wala kaming nakapag-istorya, wala. Kumbaga, dapat sana magkaroon pa kami ng courting eh. We have to know each other. Pero wala, mga malamang karakter. Dito, asawa na kami kagad. Binabasan kami, mamadir, mag-asawa na kami. Kung sa mga wala. Yun lang. Yun lang pala ang mag-asawa. Pag-abot sa panahon, away, hindi magkaintindihan, dahil hindi nagkaalaman ng ugali, mayabang ako, mayabang din siya. Maldita siya, maldito ako. Wala. Kulang na lang sa aming love. Ganon. Gumagawa kami sa gawain. Ang ginagawa ko, pag medyo mapuno na ako, mainis na ako, hindi na ako nagsalita. Siya hindi rin siya nagsalita. Para kami mga pipi. Wala. Ang gagawin ko, pag magsalabisa kami, kumakain, away kami, kain siya. Wala kaming storyahanay. Ang gawin ko, yung inis ko, kain ko ng tulo. Wala pa kilamay. Tapos, hugasan ko plato ko, ilagay ko. Wala na ko. Bala siya. Ganon. Wala kami istoryahan eh. Paggawain, wala lang. Gawain, ilis, bihis, punta sa church. Wala lang kami. Ganon lang. Puri. Puri. Yak, Lord, kabagi, tulungan mo kami. Tinitingnan kami, kung mapuspusa. Ako, ay napuspusa si sweetheart ko. Sabi, napuspusa niya si sweetheart ko. Nung napuspus na kami naman ng espiritu, nag-smile na kaming dalawa. Ganun. Sweetheart. Pero kung di kami napuspus ng balang espiritu, wala. Nung napuspus namin ng balang espiritu, iyak na kami, grabing puspus namin ng ginig. Pag gano'n namin. Sweetheart, pakita na yung tubig. Ay, sa Lord, dito na. Gawain, kami, okay na kami. Pag-Lunes, gulo naman, away naman. Ganun ang buhay. Kaya sabi ko, naalala ko, pag may samang loob, may anger, parang hindi maintindihan sarili mo, wala lang. Bayaan mo na kasi magsalita, damo you talk, damo you commit sin eh. Para ka magsalita, para hindi ka magkasala, huwag ka na magsalita. Doon ka na makipag-usap sa Diyos. Doon na lang, iyak ka, puri, hanggang yung ginagawa namin, puri, araw, garon.
hanggang ang Panginoon nagbigay ng pag-unawa sa bawat sa amin. Nakaanak kami, ganon. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy kahabagan ng Diyos. Puri lang palang puhunan. Tinuruan kami magpakumbaba sa bawat isa. We know how to accept of all fault. Marunong magpatawad, ganon lang. Pati mga anak na, mga anak namin. Isa, sa kwarto, nag-argue kami, malakas ang boses pareho kami malakas ang boses Malakas din ko, malakas siya, manuktok yung mga bata. Oy, papa, ano yan? Hindi, nagano lang kami. Istorya lang kami ng mama mo. Oh, lakas, turyang, lakas ng boses. Kung hindi kami nag-aaway, istorya lang yon. Kaya sa sakyan, lakas ng boses namin, parang nag-aaway na, si Joseph magkatawa Sabi ko, Joseph, nag-istorya lang kami. Yung aming istorya, parang away na. Pero noon, mag-away kami, wala kami istoryahanay. Ngayon, iba na. Binago na kami ng Diyos Yung aming istoryahanay, parang nag-away. Noon, wala istoryanan, palagi away. Ngayon, yung istorya namin, malakas, pero nagtawanan kami. Kano man, kailangan namin to argue to get the correct, proper situation, pagsagawa ng gawain, so kailangan po namin yon. So we need to argue para makuha namin yung tama nga posisyon sa church. Hindi basta-basta magdala ng church, napakaraming dapat ayusin, maraming problema, financially, spiritually, lahat grabe. Kaya kailangan we need to argue para makuha namin punto para makorek. Pero sa kahabagan ng Diyos, after that, maging payapa, maging maligaya, naplastar ang gawain ng ating Panginoon. First of all, dahil bakit? Mayroong propeta ng Diyos na nalangin para sa atin lahat. Yun lang pinakaiba sa atin. Dahil mayroong tayong pastor na totoong propeta ang tao ng Diyos. By means of their prayer, may mga problema man, lahat, maging payapa pa rin. Manalo pa rin ang Panginoon dahil bakit? May una ng prayer na sakripisyo na kabuilt-in ang tao propeta ng Diyos sa atin. Nagturo, nagtuwid. Yung mga palaala na mga pangaral tumitimo sa puso namin, especially ang salita ng Diyos. Kaya, ita mo, may testimony ako. Yun ang testimony namin mag-asawa. So, napaka-importante yung testimony. Testimony yun in our life na ganoon kami dati. Ngayon, pinagpala kami. Just because. Meron akong, it should be shared. That testimony, it should be shared. Kaya yung mga testimony nyo, isulat natin po yun. Lahat picture nyo, important yun ang pinaka-legacy natin, maiwan natin sa mga kapatiran, sa church, lahat, mga minamahal, hindi natin makalimutan para lahat tayo. Kanunay, madasig sa pagpangalagad sa Diyos. Look back always. Your testimony in your life. Awitan natin, Diyos, maminaman. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. Napakabait mo sa aming buhay. Kung wala ka, wala kami, Lord. Just because of you, may testimony kami. Aming buhay, buhay nga testimony galing sa iyo. Our testimony is a gift from you, Lord. Maraming salamat. Singgit, hallelujah. Ketetapan mo, Diyos, tunay at tikila. Pag-ibig mo'y ugas at walang kapalunan sa aking puso. Singgit mo. Sa aking buhay. Isigaw mo. Mapulit pagsumay hiyalay. Bukas noong ngayon, pag magkailanman, lumahalin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at tigilan. Kapag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Mapulit pagsumay
Sasambahin. Awitan kita. Kita. At pupurihin. Hallelujah! Ninang! Kay buti mo sa amin. Kay buti mo. Kay buti mo sa Hallelujah! Hallelujah! Singgit, hallelujah. Dahil ka, Panginoon. Panginoon, ang paibuti mo sa amin. Napakabait mo, napakabuti mo sa amin, Lord. Thank you so much the testimony given to us. And this testimony is a gift that you given for us, Lord. And it should be shared and remain in our life to remember and look back that you are the God of God, the King of Kings, the God, the powerful God that we serve. That you want to save us from the hands of Satan, from the bondage of sin, and you bring us into your marvelous light Sunday. Thank you so much for the great salvation. Thank you so much, Lord, for the miracles, for the testimony that given to us in our life, and brings legacy to the church, to the next generation. To allow us to save, to help people to save, to bring them to Christ for their own salvation. Mga minamahal, napang-importante ang ating buhay na patutuo. Kaya wag natin ikahiya. I-share natin sa mga tao. Buhayin natin ang ating patutuo sa ating sarili. Don't forget to share our testimony. Manalangin tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, upo na kinang Diyos sa mga nasa Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig, habag at awa mo sa amin, malang Panginoon. So nadalangin ng aming dearly beloved pastor and time prophet, Lord, and all beloved, the whole blessed Almita children, Lord. Andito kami na sarapan mong susumamo, Lord. Please, help us to keep the testimony of our life, Lord. Allow us to share the gospel, the goodness, the miracles to other people.
Thank you so much, Lord. That brings legacy to our family, to our church. To the first leading Puebla pastors and Pastor Mabadir. Tulungan mo kami sa bawat problema namin. Panghawakan mo kami, patatagin mo kami. Upang manatili kami patotoo sa mga tao. Stand as witness for the power to them, Lord. Hold us tightly, my God. Ibalik ang una naming kadasig sa iyo. Pagalingin mo aming karamdaman. Baguhin mo kilubusan. Tulungan mo kami sa oras sa aming kahinaan mo problema sa buhay kahirapan mo. Help us to stand in our faith. By your grace and mercy, Lord, to the personal pastor, in Jesus' name, sing it, hallelujah. Ipatong kami si uli sa nakataas na tayo mag-rebuke with all power authority. Upang malapay na babang kapangyarihan mo sa aming lagitan to the first leading Pastor, minsan pa ulit kami na nagsusumba mo sa I bind up darkness, demons, and permanent sickness and diseases. Cast out from all the children right now in the might of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. All kinds of sicknesses, problems, poverty, weakness began from them right now in the might of Jesus. Right now, God, I command you to cast out from them, be healed right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin Diyos, maminamahal. Lahat pa tayo tumayo. Taas yung kamay. Lukso kita 3 beses, sumigaw ng malakas. Galing sa puso. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Huwag natin kalimutan, mga kaisunan, Friday overnight, then Sunday, atin ang Holy Supper. No? So, alam nyo naman yan, ang atong obligasyon. Kitang tanan, alam natin, balik-balik yan. That is our obligation, responsibility sa church to fast. Manalangin kita, mga muyo, magpuasa para malimpyo itong kasing-kasing, ma-replace, ma-revive kita, master up ang ating buhay, ma-revive kita, at mabuhay ang ating pagtuo, pagpagamit sa ating mahal na Panginoon, at kaya nagyapon ang palanginan sa ating mahal na Panginoon Jesus. Po, di tayo magtuga, magdagal, iagin nyo sa boxes ang ating mga pledges, puti nga box sa TV, ang pulang nga boxes para sa ating mga yuta yan at mga chopping pinapatayo. At kung may mga pledges po kayo, pwede nyo abot sa information, lagyan nyo sobre. Dahil marami tayong madagan pa tayong mga anniversaries, mga crusade nga ginaganap, mahal Panginoon, mga minamahal, para kamo maka-counterpart kamo sa church, samot kamo palaginan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang paghatag ang siyang pagdawat. Amen? Beloved Brother Dante, kindly lang po ating closing prayer. Panalangin po natin. Anindog ta isoon, pasensya na ka mo ha, medyo naabotan ng 8:30. Amen. Praise the Lord. Agad Bishop of Brother Jordan Bishop Andy Vinyas. Hallelujah. Tayo magpasalamat, manalangin sa Ginoo manamahal. Hallelujah. All labing kamahanan, sa ngalang Lucio, salamat, ng planting ko panimbahon, God, bago lang natapos, ng platon, ng midweek service, para nga nakatag kalipay kadasig si manak, pagtambong, pagsimba, dasim kamahanan, ngalan, Ginong salamat sa presensya, God, that's this sa pagsugod sa MC, sa mga pagdaig, sa Diyo po, sa soul ni mga iton, kanagadiho, Ginong Thank you so much, there's this, besan pa sa mga buhing kadawagan, testimony, paminawan, si umanak, mga kadunay, nagahug sa kong tiliwala, mayroong buhan, tuputik sa bantay, amping, sa kanunay, Ginugad, hallelujah, sa mga iton, sa beloved singular yot, choir, beloved Jesus finest, Jesus and choir, maraming ton, palagod na langin, si mga home, si presensya, karoon na manabati, Ginugad, hallelujah, sa Ginong Sus, sabot-sabot sa paghatag, super sa atong paghatag, ikaw na ba sabot, yung paghatag, may tuburan sa tanang panalangin, Ginoo, sa iyong pulong, nga mong napaminawan, nasa rosaluhan, yung mga sa kagabiyon, Ginugad, tubos at dalas, musmuragad, haloy ng pingkadawagan, testimonyo ng buhat, kagikan, kanimang ng Isus, salamat, para ka na pahirumdum sa mga sa kanamo, God, hallelujah, dalaygon ka, sa walay katapusan, there's Jesus, na mag-ampo, sumunod ang mga pastor, Ginoo, ning butot na temporary papamauling, tagsak ni Malay, yun sa may pag-amping, prediction, pagpaingon ng mga tigumanan, God, sa papauli, mga gahom, presensya, kalipay, kadasi, kaligon, ibalik mo kami sa sunod, tigong palimbahaw, uban, si mamanak, wata mo magasimba, pa sa bisita, dalaygon ka, suto po sa kilintanan, pasalamatan, dala si mga gamahanan ng ngalan, sa ngalang Kristo. Amen. God bless you.